dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong Congressman po. Yes. Agree. And dapat po itong sa Sardi ko ay umattend talaga sa magandang pag-ibig. Kung wala po siyang tinatag. Nagtatago na sa US. Ay, buti ka pa, alam mo. Hindi, because diba, sino pa makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, anong nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible naman? Saka sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Saldico and the Speaker. If we demand transparency doon sa mga gumagastos ng pera, we have to demand transparency doon sa nagpopondo ng proyekto. Yeah, tama yun. Anyways, the floor is now open for your questions for that. Hindi, yun na nga, yung sinabi ko, hindi ko yata nasabi amount eh. Nung pina-estimate, sabi kasi ni Presidente, paayos na yung dike. Yes. Nung pina-estimate, para maayos yung dikes ulit, yung river dikes, ha? River dikes. 3.58 billion yan ang kailangan. The big ticket item yan. Hindi, okay. Tapos, buti na lang, meron na siya sa 2026 GAA, at 2026 NEP, may napasok na 1.05. Okay. Because, di ba proactive ako mag-isip, sabi ko, kung nasira na yung gate 1, since mechanical siya, masisira siya ulit. Imposible, I mean, there is a chance na masira siya ulit. Kasi, repair lang eh. So, we have to be prepared. So, nag-request ako nun, pero doon sa request ko, ang naipasok is 1.05. So, ang hahanapin dyan is yung 2.75 pa. 03 na lang. Hindi, 3.8 eh. 1.05 sa ating. So, 2.75 yeah, ang hahanapin ko dyan. Most likely. Pero sabi mo, isusubcontract na naman yan eh, dahil it's too big. Hindi. Kasi yung itong sa dike, hindi naman kabuuan ng dike eh. Kailangan i-rehab yung iba nasira na. Ano lang, navigate lang to. Ito? Hindi. Ito yung ilog dike. Diba? Ito yung navigate. Kung nasira yung navigate, ito papasok tubig. So, ang kailangan namin, i-rehabilitate yung river dike. Na 3.6 kilometers. Hindi, mas siguro more or less pareho yan. At one more thing pala, if we reconstruct the navigate, it's as if it's going to be open. Hindi madadaanan. Bakit? Bakit ka rehab kung hindi madadaanan? Ano no? Bakit mo paparirehab kung hindi madadaanan? Hindi, during construction. Yeah. During construction, hindi mo siya madadaanan. Dapat. Kasi ang rehab. So, maglalagay yan ng temporary passageway. Okay. Ng barko. And that temporary passageway cannot be closed during high tide. So, pasok-pasok yung tubig, kaya kailangan pagawa yan. Okay. Kung gagawin yung navigate. So, masalimuot siyang... Fishing is a number one... Kaya ko alam yun because ako nga yung mismong nagsusupervise ng mayor ako kasi yan talaga yung passion ko. Nga, inaakusahan ka na may-ari ka ng fishing boat. Hindi, yung family ko naman is still in the fishing business, but not in the Philippines. Saan? Sa West Philippine Sea? No. Before, we used to fish in the West Philippine Sea, pero dumating nga yung mga... yung Chinese. Pero yun, medyo kasalanan natin yun. Because when we used to fish there in the 90s, wala naman structure. Ang unang tinayo dyan, puro kawayan lang. Nagsusumbong kami sa gobyerno, wala. Saan? Sa Scarborough o sa... Hindi, sa West Philippine Sea. Sa may Pag-asa? Doon sa may Pag-asa. Nag-fish kami doon. Tapos, ang unang tinayo dyan, yung mga hexagon shape na structures, kawayan lang, doon sa may Mischief Reef. Wala, nagsumbong kami, wala. So, kaya kami napunta napunta kami mag-fish sa Indonesia noon. Ayun. Kaya, international na kayo? Kasi wala nang fishing ground dito. Tsaka, yun, sa family. Pero sa Navotas fishing industry, affected by that WPSE issue din? Medyo. Kasi lumiit yung fishing ground. Yun ang number one livelihood nyo, di ba? Yes. Okay. The floor is now open for your question. Tama, umabot pa tayo ng West Philippine Sea. Okay. Hi po. Hi, sir. Yes. Margo. Yes, Sir Margo from SMA News. Yes, ma'am. Sir, since na-mention nyo kanina si Congressman Ko, ulit natin sinasabi na siya na lang yung makakasapot sa pagkanito. Hindi, because diba, sino pa makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, anong nangyari dyan? Paano napalitan yan nung
Imposible yun. Saka sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Saldico and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong congressman po? Yes. Agree. And dapat po itong sa Saldico ay umattend talaga sa magandang pag-ibig. Kung wala po siyang tinatag. Nagtatago nga sa US. Ay, hindi ko. Buti ka pa, alam mo, teka, tignan natin kung anong sagot ng DE, ha? Balita ko daw, Ayun. 1623. Ayan. Ang flood control in 2025 is 1.623. And the other infra is 487. Kaya 2110. Ako, memorize ko yung 2110. Hindi, siyempre, alam ko yun yung GAA, di ba? Pero siyempre, hindi ko, siyempre, tinitingnan namin magkano yung projects na, 2110. Sige pa, tanong ka naman, Iya. Tapos, Sabi mo kasi kanina, hindi ko alam bakit hindi ko alam yung plot control. Oo. Hindi ko lang alam kung magkano yung division. I'm just turning the table on you. No. Okay. tapos kung may proposal po si Representative Leviste na parang mas okay na ma-realign yung budget ng flood control projects in 250 billion, or not mistaken po sa budget, na ma-realign sa school construction. Anong take mo dyan? Since yung Navotas is one of the flood-prone talaga sa Metro Manila. It cannot, with all due respect to my colleague, the solution is not that simple, di ba? The problem with flood control is the corruption. The project is not bad, di ba? It's the corruption that's bad. So we have to stop the corruption, not the project. Kasi baliktarin natin yung situation. Ito, isipin lang natin. Kung nagkataon na ang may corruption is yung school building, ang ibig mo bang sabihin wag na magpatayo ng school building at ilipat lahat sa flood control? Pero isang bright boy sa house, nasabi yung mga flood control projects, ilagay nga lang sa education, sa school building Hindi, yun program. nga sinasabi ko, the problem is the corruption, not the project. Oo. So, kaya nga binaligtad ko, kung sakaling natuklasan natin, of course, it's hypothetical, na ang school building ang may corruption. Ibig bang sabihin, wag na tayo magpatayo ng school building. Di ba? So, it's not the project that is the problem. The problem is the corruption. So, let us stop the corruption doon sa flood control. Hindi na sa flood control projects, let us stop the corruption. But first of all, let us be transparent with the budget process. Because if we demand transparency doon sa mga gumagastos ng pera, we have to demand transparency doon sa nagpopondo ng proyekto. Yeah, tama yan. Tapos, last question na po ako. No, I'm okay. Sa ibang topic naman, doon sa barangay Nasca elections, yung batas na pinagpapaliban na nga natin yung PSE, tapos nailipat po sa 2026. Since ang Supreme Court po, meron ng directive or na pinapa-comment na po yung House and Senate regarding po doon sa yung Batas. appeal na ma-declare na unconstitutional yung batas. Ngayon po, ang sinasabi kasi nung petitioner, si Atty. Romy Magalitar, na naging campaign promise daw kasi sa mga barangay official, yung postponement and yung pagpapalawin po ng term ng mga barangay officials. Ano pong take nyo dyan? It's a campaign promise daw po ng mga politiko. As campaign manager, I never promised this, no? I never promised this as a campaign manager. And para sa akin, in all matters that are brought to the Supreme Court, we just have to respect whatever the decision of the Supreme Court will be. Kung ano man yung decision, we just follow and respect it, even if we do not agree. Thank you. Yun na po. And the same principle applies to the impeachment of VP Sara. Alam mo, yung theory of constructive resignation was very painful for me. Pero wala kami choice, di ba? Yeah. In all matters, no? Even for the ano. Kasi wala di ba?
for example, iba yung pananaw ng Senado, iba yung pananaw ng House. Eh kung sabihin natin, huwag natin sundin yun, sino magsasabi kung sino tama? Supreme Court, di ba? Hindi kaya kung sasabihin na ayaw na sundin yung Supreme Court, sino na magsasabi kung sino yung tama? Oo, di ba? As interpreter of the law. Oo, wala tayong magagawa doon. That is, wala tayong magagawa. Good morning po, Evan Alvarez po from UNTV. Sir, as you said, hindi nagiging transparent yung small committee. Do you think in your perspective nyo, dapat i-abolish na? Hindi, small okay, committee? the good thing is, this is a first step, good thing moving forward, na they said wala nang small committee, papalitan na siya ng subcommittee on budget amendments, at nag-commit din sila sa akin na wala nang babaguhin after second reading. So, ang ibig ko lang sabihin, if we did not raise up this issue, the reform should not have been made. Di ba? So, sir, do you think this 2026 budget will be more transparent than the previous one? No, this is a good beginning, but we have to, all of us have to be actively monitoring until the end of the process, di ba? I mean, nagsimula pa lang kami Monday, so mahabang proseso to. Ang schedule namin is October 8 mukhang hanggang October 8 kami sa House. So mahabang proseso. Sir, other matters lang. Nakaraan, sabi ni Representative Tino, yung confidential funds ng Office of the President should face the same scrutiny as the confidential funds of the Office of the Vice President. Ano pong take niyo doon? No, I think it does. I think it does. I don't think it is exempted from any scrutiny. Dapat same po ng pagtingin sa OVP and DOP. No, in the past, ako kasi nag-defend ng OP eh. So I go through the process. For 2 years, akong nag-defend ng... No changes ang OP budget. Respect the OP budget. No, ako yung nag-defend sa plenary ng OP budget. Oo nga, kasi yun, di ba, no changes even made. Not a single cent. No changes, but what I'm saying is, yung confidential funds, Respected. and then, lahat yun, question ako nun. Oh, yeah. So, at sinagot ko lang Ikaw lahat nun. nag-defend, okay. Ako nag-defend nun. Kaya, it goes through the same process. Pero in 2025 GA, sabi ni Secretary Pangandaman, nadagdagan ng 500 million for the ASEAN preparations. 2026 siguro. Oh, yeah. Ayun, 2025. I'm not so sure. Kasi next year ASEAN, ang Oo. preparation ngayon. So you funded it with additional okay. 500 million. Yeah, but I ano it. Yun lang I ang change defended na nangyari. I defended it. Yeah. Thank you po. So talagang parehong proseso yun.